Manalangin bago kumilos. Mapagpalang araw ng Biyernes, kapanalig. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Ildefonso ng Toledo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayon. Umakyat si Jesus sa burol at tinawag ang mga gusto niya at dumapit sila sa kanya. Sa gayon niya hinirang ang 12 na tinawag din niyang mga apostol upang makasama niya at maipadala sila para mangaral at magkaroon ng kapangyarihan upang palayasin ang mga demonyo. Kaya itinalagan niya ang 12 at tinawag na Pedro si Simon at si Jaime na anak ni Zebedeo at ang kapatid nitong si Juan at tinawag niya silang Boanerges na ang ibig sabihin sinaparing kulog at saka si Andres at si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaime anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Cananeo at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Tambak ba ang mga gawain natin ngayong buwan o kaya sa mga susunod na araw? Paano ba natin ginagawa ang ating mga obligasyon sa buhay? Kaya naman nating gampanan ang ating obligasyon kasi may lakas at talino tayo. Kadalasan, kapag umaasa tayo sa ating lakas at kakayahan, minsan pumapalpak ang ating mga gawain. Sa mabuting balita ngayon, nakita natin kung paano pinili ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sa ating mabuting balita, bago pinili ni Jesus ang kanyang mga alagad, siya muna ay nanalangin. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kabuluran kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niya mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Bago pinili ni Jesus ang kanyang mga alagad, siya muna ay nanalangin. Pray, then execute. Ito po ang tinuturo sa atin na formula ni Jesus upang magawa natin ng mas epektibo ang ating mga gawain sa buhay. Importante ang panalangin sapagkat ito ang nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos upang bigyan tayo ng sapat na lakas. Patunay dito ang aming founder na si Blessed James Alberione. Bago niya itinatag ang Pauline family, dumaan muna siya sa mga pagsubok sa buhay. Noong itinatag niya na ang Pauline family, marami pang pagsubok ang dumating sa kanya. Pero lahat ito ay nakaya niya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya naman, lagi niyang paalala sa aming mga miyembro ng Pauline family, you were born of the Eucharist. From there you are to live. Sa madaling sabi, natagtag kami dahil sa panalangin at sa panalangin din kami mamumuhay. Mga kapanalig, tandaan natin sa ating mabuting balita, isa si Judas sa mga pinili ni Jesus na maging apostol, pero siya ang nagkanulo kay Jesus. Dito natin makikita na hindi sapat na tinawag siya ni Jesus. Nagawa ni Judas na ipagkanulo niya si Jesus dahil ang una na wala sa kanya ay ang panalangin. Ganun din ang mangyayari sa buhay natin. Kapag nawala sa atin ang panalangin, palagi tayong mahuhulog sa kasalanan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw.
Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.